If the interventions are not put in place, magkakaroon ito ng adverse effect sa economy both in the short term and in the long term. Isa sa bawat 4 na magulang ang nagsasabing binabawasan na nila ang sariling food consumption para siguraduhing sapat ang makakain ng kanilang anak. Ito ayon sa report kamakailan ng Salvation Army. Mas importante yung ng anak mo, you have to adjust. Ikaw na talaga yung mag-a-adjust pagka ganun. So, bilang magulang, coming from the heart. Sa mga magulang na ito, 90% ang nagsabing binabawasan na nila ang kanilang grocery bills para tugunan ng iba pang bayarin. 86% ang nagsabing sinimulan na nilang bumili ng mas mura pero hindi gaanong masustansya na pagkain. At 84% ang nagsabing minsan hindi na sila kumakain. Ang nakikita natin dito is mahal pa rin ang presyo ng pagkain. Number two, in the midst of rising food prices, makikita natin na yung incomes ng ating mga kababayan, mga Canadian, hindi siya sufficient para makamit ng kanilang consumption expenditures. Ayon pa sa Salvation Army, dumami rin ngayong taon ang bumisita sa kauna-unahang pagkakataon sa mga food bank. Bagamat humupa na ang pagkabahala sa abot kayang pagkain at inflation kumpara noong 2023. Sabi ko nga sa mister ko, hindi na tayo masyadong nagsishopping ngayon kasi malalaki na, pero parang pareho pa rin kasi both kami nagtatrabaho pa rin kasi kami. So parang kulang pa rin Sa panahon ngayon, lalong-lalo na ang tataas ng mga bilihin, pinagkakasya na lang namin yung budget. Opo. As much as we can. Pero talagang minsan nagkukulang pa rin. Pangunahing isipin na raw ng Canadians ngayon ang healthcare at abot kayang pabahay, na ayon sa ekonomista ay hindi rin daw nalalayo sa seguridad ng pagkain. Over the long term, ang mangyayari nito is magkakaroon to ng epekto hindi lang sa healthcare system natin, kasi ang mangyayari niyan is yung mga tao na nagkakasakit, pupunta sila sa ospital o maghahanap sila ng doktor, that would cause long-term impact sa ating healthcare, but also in our economy in general. So just imagine if you have workers in your economy na yung kanilang health, human capital ang tawag natin dyan, yung human capital in the form of health, hindi maganda. Ang magiging resulta nito is hindi magiging productive yung ating mga workers. Huwag daw sanang kaligtaan ng datos na ito ng gobyerno at mas tutukan din daw sana ang pangmatagalang solusyon. Paglago ng sahod ng ating mga kababayan para maging over the long term, maging mas affordable sa kanila ang pagkain. Kasi hindi dito pwede na puro short-term solutions lang tayo. We need to come up with a long-term permanent solution to address this problem. Teresa Redula, Omni News, Toronto.